Sinisikap ng Senado at Kongreso na maipasa ang ilang priority bills ng Administrasyong Marcos. Kabilang sa mga pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang panukalang makatutulong ng malaki sa flood control program ng pamahalaan. Target din ng Kongreso na maipasa ngayong gabi ang 2025 National Budget. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa ika-6 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatututukan niya ang agarang pagpasa bilang batas ng Waste to Energy Bill para matugunan ang pagbaha sa bansa. Anya, kailangan ang pagsasabatas ng panukala lalo't malaki ang magiging papel nito sa flood control program ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi na lang daw kasi ito tungkol sa basura, kundi higit lalo sa flood control effort. Isinulong din ng Presidente sa LEDAC meeting ang reorganization ng water management sa bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng Department of Water Resources. Tututok daw ang departamentong ito sa mga proseso ng water management lalo na ngayong danas ng bansa ang epekto ng climate change. Sinabi ng Pangulo sa Senado na maglalabas ng bukod na executive version ng Department of Water Resources bilang Malacanang na pag-aaralan naman daw ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Samantala, tuloy ang pagsisikap ng Senado at Kamara para maipasa ang mga priority legislation sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Katunayan, nasa 19 na mula sa 64 na Common Legislative Agenda priority measures ng administrasyon ang naisabatas na dahil sa pagtutulungan ng Senado at Kongreso. Ibinahagi ni Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez na pipilitin nilang maipasa bilang batas ang mga nalalabing priority bills bago ang Christmas break, na sa ngayon ay 5 na lamang daw ang natitira sa Senado, habang 2 legislative priority agenda naman sa Kamara. I'm glad that Senator Chis Escudero brought some clarificatory issues that have been ironed out at the LEDAC, and we are looking forward to its progress and soon to be passage at least on the part of the House. Isa rin sa tututukan ngayon ng Kongreso ang 2025 budget na ayon kay Romualdez ay kanilang papaspasan ng pagpasa ngayong gabi matapos i-certify as urgent ni Pangulong Marcos Jr. Mamayang gabi po, maipapasa natin po yan on third and final reading and ready for transmission in short order to the Senate. Kaya itong pinaka-importanting batas na hinaharap natin po sa Kongreso at tas yung kumpiyansa ko na ito ay may tatapos natin itong gabi. Tiniyak naman ng Senado na maipapasa ito sa tamang oras sa kabila ng mga kabilaang hearing sa Senado. Katunayan, may kasunduan na raw ang Senado at PICC para magsagawa ng ilang pagdinig doon. It has always been passed by the Senate in time before we go on recess. But to address your question directly, the Senate has entered into a G2G agreement with the PICC whereby we were able to add or get 5 rooms because we only have 6 in the Senate to enable members of the Senate chairing the various committees to be able to do their respective hearings without affecting the budget process that we are currently undertaking. Kaugnay naman ang issue ng pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, magkakaroon daw ng konsensus ang mga kongresista kung ano ang dapat at tamang maging aksyon dito, lalo na sa hiling ng marami sa mga ito na mag-resign na lang si VP Sara sa pwesto dahil sa makailang ulit nitong pag-snub sa budget deliberation. Well, lahat ng mga congressman may ideas, meron silang opinion. But before tonight's end, we will come to a resolution, and that will be the act of the plenary. So instead of listening to individual opinions or comments, as you know, in Congress, we act in a consensus, as a consensus body, and as a collegiate body rather, and so we will deal with that. Tiwala ang Senado at Kamara na mapipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 2025 proposed national budget bago ang Pasko para mapondohan ang iba't ibang programa ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.